Amen. Isang malakas na palakpak para sa Diyos, hindi para sa tao. Amen. It's good to be back in my home. Alam niyo po kanina, pwede bang altar call na lang? Naalala ko po lagi ang mami at daddy. Bagamat wala na sila, may bago na ang ating Reverend Bus. Palapakan nga po natin ang Panginoon, Pastora Ruth, Reverend Melanie, and Pastor Chad. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Salamat sa Panginoon. Hindi na nga lang pong halata na marunong ako sumayaw. Pero sa totoo lang, nakita ko na po yung iba kong tinuruan dito. Sabi niya si Pastora, mahigpit po talaga magturo yan sa dance. Opo, kasi yun ang itinuro sa amin. Para sa Diyos, give your best to God. Kaya pag sinabi ng mga pastor nyo, palakpakan mo ang Panginoon, give your best to God. Amen. Hallelujah. Masayang-masaya po ako. Si Pastor Choi po ay nasa Taytay. Amen. Hiwalay po kami ngayon. Amen. At wala pong ibang mapapurihan kundi ang Diyos. Masarap maglingkod sa Diyos. Amen. May mga pinagdadaanan, sabi ng ating praise, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, purihin mo ang Diyos. Amen. Huwag kang tumigil, sumamba sa Panginoon. Kasi yan ang susi para maibigay mo ang lahat sa Diyos. Kasi lahat ibinigay niya na sa atin. Yung pagsamba mo, yung papuri mo lang ang pwede mong ibigay, hindi mo pa maibigay. Palakpakan mo nga ang Panginoon. JTG! Woo! Amen. Tayo ay manalangin. Lord, salamat ng marami sapagkat alam namin narito ka. Hindi ka nagpabaya, hindi ka nagkulang. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Lagi namin sasabihin, walang ibang maitaas kundi ikaw. Ikaw na siyang nagbago sa aming lahat. Ikaw na siyang tumawag sa aming lahat. Ikaw na siyang nagbigay kung anong meron kami ngayon. Kaya wala kaming pwedeng ipagmalaki. Maging sa pagtayo, Panginoon, ng iyong lingkod, ikaw ang makita. Purihin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para sa Panginoon. Tayo po yung makakaupo sa presensya ng Diyos. Wow. Amen. Alam niyo po, excited po kami. Amen. At sa Japan pa lang po, JTG Japan, Chiba. Alam niyo po, patotoo ko po, kung magpapatotoo siguro ako, wala nang word, no. Alam niyo po, para po sa lahat ng bago, inampun po ako ng mami at daddy at the age of 16 years old. Kasi Pastora Ruth, ako po nagturo sa kanya ng sayaw. Pastora? At karamihan po dito, ako po ang kanilang Sunday school teachers. Yan. At yung mga ibang mami at daddy po, hanggang ngayon na nandyan, salamat sa Panginoon. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Talagang masarap na ikaw ay nasa tahanan ng Diyos. Amen, masarap. Walang katulad. Hindi natin pwede itulad sa labas ng mundong ito. The safest place is in the presence of God. Amen. Sabi nga ni Reverend Bus kanina, maliit pa lang po siya nung ako po inampon ng mami at daddy. 3 years old. Kaya halos talagang magkakasabay po kami nila, Pastora Men. Yan, si Pastor Marlon po, kasama po namin nagsasayaw. Grabe po, 3 dekada magkakasama kami. Could you imagine? Okay, may mga weaknesses. May mga pagkukulang pero minahal namin yon. Amen? Kaya wag mong tignan ang pagkukulang ng katabi mo. Sabi mo, hindi ko titignan ang pagkukulang mo. Ano ang titignan natin sa Kanya? Yung kalakasan niya na pwedeng maging kalakasan mo. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Woo! Amen! Hallelujah! Wow, para lang. Amen. Matagal po ako mag-preach. No. Mabilis lang. Okay, open our Bible to Deuteronomy chapter 20, verse 1 and 4. Sino dito naniniwala na lahat ay ibinigay ng Diyos sa Kanya? Konti lang naman. Yung nasa likod po hindi nag-aamen. Yan, amen. Lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Wala po tayong inambag. Hello? Amen?
pinagaling tayo ng Diyos, pinalakas tayo ng Panginoon, niligtas, binago ng Diyos, lahat yan dahil sa Diyos. At alam niyo po ba, maging pagpapala. Wow, kita mo yung tsura mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, magandang maganda. Mayaman na mayaman. Woo! Amen, lahat yan ay galing sa Diyos. Amen! Hallelujah! At hindi lang po natatapos doon. Maging ang tagumpay galing sa Diyos. Naniniwala ka ba dyan? Napakaganda ng ating 33 years ng ating pong convention. Very successful, not only successful, but sinamahan tayo ng presensya ng Diyos. Kaya next year, sa mga hindi nakasama, sumama ka. Sabi mo, kung hindi ka nakasama, next year, sumama ka. Amen, masarap. Amen. At nagtagumpay pong lahat ng anak ng Diyos. Amen. Naniniwala ka ba na ang victory, ang tagumpay na binigay ng Diyos ay hindi lang isang beses? Kasi minsan tayo, mga Kristiyano, kala natin, ang tagumpay na binigay ng Diyos sa atin, isang beses lang. No. Sabi mo, no. Okay, basahin natin dito. Sabi dito, Deuteronomy 20 verse 1, when you go out to the battle, ayan, sabi mo may labanan. Yan, hindi pa sitting pretty ang mga Kristiyano. Yan, may labanan. Kaya wag kang maatis. Hello? Amen ba? Amen. When you go out to battle against your enemies, may kaaway. Sabi mo, may kaaway. Not literal, but spiritual. Amen? And see horses and chariots and people more numerous than you. Marami sila. Malalakas sila. Hello? Amen? Sabi dito, do not be afraid. Sabi mo sa katabi mo, do not be afraid. Huwag kang matakot sa kanila of them, for the Lord your God is with you. Yun naman pala. Kasama naman pala natin ng Diyos sa lahat ng ating laban. Bakit natatakot ka? Anong kinatatakot mo? Huwag kang matakot. Bagamat hindi natin nakikita ang ating kalaban, no? Ano man sitwasyon, minsan isip natin, laban yan eh. Laban ng buhay. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Amen. And who brought you up from the land of Egypt. Okay, talon po tayo sa verse 4. Yan. Pwede ba natin basahin lahat ng malakas? Ready, go. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to save you. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay, hindi dahil sa ating lakas. JTG, hindi dahil sa ating talino, hindi sa ating mga tinapos. Hello, hindi sa ating mga background, hindi dahil sa mga experience natin. Amen? Dahil may tagumpay tayo, walang ibang pinagmumulan kundi si Jesus. Amen? At hindi lang isang beses. This is the good news. Hindi isang beses. Kasi tayo, nagtagumpay tayo sa labang ito, tapos na, no. We have continual victory. Amen? Sino naniniwala? Wave your hands. Tuloy-tuloy. Hello? Kaya pala sabi ng awit na sinulat po ng mga lingkod ng Diyos, tuloy-tuloy lang. Kasi alam natin, sa bawat pagharap sa laban, hello? Amen? Kasama mo si Lord, amen, hindi ka lang niya ililigtas, kundi magtatagumpay ka. Hello? Amen? Yun ang sabi. Not once, but continue. Amen? Thanks be to God. He gives us victory over sin and death. Hello, dating tayo mga patay sa spiritual. Pero salamat kay Kristo. Amen, nagkaroon tayo ng buhay. Not only buhay, kundi buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Napagtagumpayan natin ang kamatayan hindi dahil pogi ka. Hindi dahil maganda ka, marami kang pera. Napagtagumpayan mo spiritually ang kamatayan at kasalanan because of Jesus.
Hello, amen? Then sabi ng Hebrew 4, verse 15. This high priest of ours, sino po yan? Jesus Christ. Amen? Siya ang namagitan sa atin. Hindi ang sino man. Amen? Siya, wala nang iba. Understands our weaknesses, for the face all of the same testing we do. Oh. Amen? Si Jesus nga po, Jesus humarap sa laban. Hello! Humarap sa lahat ng battle nung siya po ay nagkatawang tao. Hindi mo pa nararanasan at hindi ko pa nararanasan. Pero nagtagumpay siya. Hindi para sa kanya. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Parang hindi masaya yung nasa likod. Shout hallelujah! Para sa atin. Bakit pa siya maghihirap kung para lang sa kanya? Tama po ba? Eh di sana nandun lang siya sa langit. Amen? Ang ganda ng buhay niya doon. Pero, hello, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo at para sa akin. At kapag napagtagumpayan niya ang kamatayan, kaya mo rin. Amen? Nawalan tayo ng kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nagtagumpay tayo sa lahat ng laban ng buhay, sa lahat ng pagsubok. Dahil kay Jesus. Wow! Amen. Kaya huwag kang matatakot. Amen? Siya na ang example, kaya siya nagtagumpay. Binibigay niya na lang po sa atin. Past tense, tapos na. Palapakan mo nga si Lord. Yan. Para mga seryoso yung mga tao dito, hindi ngumingiti. Alam niyo po ako, ewan ko, ang mami po kasi, napaka-responsive ko po. Kaya gusto nila, umupo ako sa unahan. Eh, nahihiya po ako kasi ang lakas ko pong tumawa. Kaya po nung convention, hinahanap nila ako. Saan na kaya si Pastora Shirley? Eh, nung tumawa ako, alam na nila ako saan ako. Dapat pag Kristiyano ka, ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Hello! May problema, may sakit, walang pera, masaya ka dapat. Hello? Amen? At huwag magbabago ang puso mo kung pinagpala ka na ng Diyos. Huwag magbago. Si Lord pa rin yun. Amen? 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 Ngayon, dahil sa binigyan tayo ng tagumpay ng Diyos, hindi isang beses, kundi maraming beses. Siguro meron po sa atin dito patotoo, dati po ako mamamatay tao, dati po ako muntik na akong masagasaan, magnanakaw. Iba-iba po ang patotoo natin. Ako po sa squatter po ako lumaki. Kila Pastora B sa clinic site. Meron pa dito taga-clinic site? Doon po. Ay, ayun po. Amen. At ako po'y nakakilala sa Panginoon sa crusade. Inimbitahan po ako nila Pastora V. Amen. At talagang, biruin mo mula sa wala. Purihin tayo, kukunin ng Diyos. Ang puso mo, hallelujah. Hindi ka ba nga... Hello? Hello? Hindi ka pa nakakarating sa ganitong titulo. Oh. Hello? Wag ganon. Sabi mo, wag ganon. Puso ang puhunan sa paglilingkod ng ating bishop. Daddy and mommy. Pasensya na po kayo. Amen. Kasi lumaki po ako sa kanila. Amen. Amen. Nasa worship team po ako. Tambouriners, interpretative, lahat na sinabi. Amen. At kami po nila Pastor. Sa production po kami. Ang Reverend Marlon po sa production po. Siya po ay kami po ay nandito po sa Pilipinas. Ang pioneering pong amin pong pinuntahan, Karuhatan, Valenzuela, at sa Bikutan. Ako po ang kanyang assistant.
Amen. Masayang-masaya kong ginagawa yan. At sinabi ko, Lord, hindi na sa akin mahalaga yung anumang titulo. Basta ako, gusto ko, nandun lang ako sa likod ng mami. Amen. O, She, alika dito, timpla mo akong kape. O, yes, ma'am. Nakatira po ako sa bahay nila. Kaya mo si Pastora Mela, nag-aaral pa noon. Si Pastora Milky, yan. Si kayo ng Spirit. Kaya po, nung sabi ng mami, nung mga youth, saan mga kabataan, taas ang kamay? Hindi na ako nag-aasampan kung ano. Pero sumunod ako sa kanila. Ang sabi nila, o sige mga kabataan, pag may mga matay ang daddy, siya ang katabi. O kaya mo ba yon? Kururuk, kururuk. Kala kasi natin ang paglilingkod sa front lang. Sabi mo, hindi lang yun ang paglilingkod. Kahit nasa likod ka ng stage. Hello! Ginawa mo para sa Diyos. Nag-pray ka. Nag-serve ka. Nag-ayos ng pinto. Nagwalis. Naglinis ng church. Hello, paglilingkod yan. At may tagumpay dyan. Agka sinabi ng mami, sayo-sayo lang kami. Kahit sa gitna ng palayan. Minsan, pumunta kami, 2 van kami. Punta kami ng Pangasinan. May nag-invite kila daddy at mami, o may crusade po. Didala niya lahat ng worship team. Ganun po kasi ang Jesus the Gospel. Hindi lang mami at daddy ang umaalis sa misyon. Kasama ang buong team. Maging mga nagluluto. Kaya kung nagluluto lang ang ministry mo, saludo po kami sa inyo. Amen. Mahalin mo yan. Amen. Magpakasipag ka dyan. Kasi may tagumpay at may pagpapala dyan. Amen. Alam niyo po ba, pagdating namin na madaling araw doon, patotoo lang po. Kaya kung ikaw ay nagsasawa sa paglilingkod at napapagod ka, wala tayong karapatan. Sabi mo, wala tayong karapatan. Grabe, normal lang naman mapagod. Normal yan, tao tayo eh. Minsan, normal tayo nanlalamig at nagsasawa. Yun ang realidad. Pero may Diyos ka, na tumawag sa'yo. Nagbago sa'yo. Naranasan mo ang kapayapaan niya. Naranasan mo ang kagalakan niya. O, diba, kulang pa nga yung paglilingkod na ginagawa natin. Tama ba? Then pagdating namin doon, sarado kasi madaling araw na po kami dumating. Di kinatok po ng daddy. Hello po, pastor. Ay, kala po namin, di kayo matutuloy. E di syempre kami gutom na gutom. Kala namin may abutan kami doon. Wala pala. Pero alam niyo po, ang ating mga pastor hindi nasisiraan ng loob. Sila ang umaharap sa problema. Amen? Kaya saludo sa mga naglilingkod sa Diyos. Amen? Hanggang ngayon. Amen? Hanggang ngayon po, hanggang sa Japan, nung sinabi ng mga lingkod ng Diyos, okay, magpa-passport ka na, Shirley. O, sige po. Sige lang po kami ng sige. Tuloy-tuloy. Pasa kami hindi namin alam, hindi namin kalain, dinala kami sa Japan. Ngayon po, purihin ng Diyos, marami na pong mga na-open na doors, at marami na pong, kaya po kung gusto nyo pumunta, sabihin nyo lang po, tagumpay kasi continuous eh. Kahit nadadapa ka, bangon lang. Kahit minsan hindi na-appreciate ang paglilingkod mo, sige lang, hindi naman ko sa tao naglilingkod. Kanino? Sa Diyos, sa Kanyang reward. Ngayon, paano tayo mananatiling tagumpay? Hanggang sa dumating si Kristo. Amen?
know, number one, know the victory is already won. Past tense, panalo ka na. Hello! Panalo na! Alam natin na ang tagumpay ay nasa atin. Already won. Past tense, ang tagumpay ay napanalunan mo na. Amen. Sabi ng 1 John 4:4, but you belong of than the spirit who lives in this world. Tagumpay na tayo. Kung pa man nakikita spiritual realm, you are more than conqueror. Sabi ng isa natin kay speaker po sa ating convention, natutunan ko po sa kanya, bakit tayo tinawag na more than conqueror? May nag-rima po sa akin doon eh. Alam niyo po ba kung ano? Si Kristo ang lumaban, He is conqueror. You are more than conqueror. Why? Ikaw ang nakinabang. Oh! Palapakan natin si Lord. Si Kristo ang nakinabang, tayo ang si Kristo ang lumaban, tayo ang nakinabang. Sobrang hirap ng ginawa niya, hindi, walang makakakaya. Pero ngayon, nakinabang tayo. So, you are more than conqueror. Because, sabi doon, the victory is already won. In victor's crown, you are more than conqueror. Because Jesus, amen, ang lumaban para sa atin. Amen? Sabi niya, amen? Amen ba? Because of the defeat of the cross. Minsan kasi ito yun eh. Papa, bakit ba tayo laging talunan? Sabi ng Biblia, tingnan niyo po, pinapisan niyo na noon, tayo tagumpay na, bakit talunan pa rin ang nararamdaman mo? Because of ignorance. Oo. Hindi mo alam na tagumpay ka na pala. Hindi mo naririnig na tagumpay na pala ako. Kaya pag kinumusta ka nila, pastor, kumusta ka na eh? Ito nga po, dati pa rin, walang pagbabago. O, kumusta? Ito nga, laging ganon. Ito nga. Hindi ka man lang makitaan ng saya. Kumusta ka na? Yes, pastor, mabuti kaysa kahapon. Di ba dapat ganon? Kasi kung ano dinideklara ng ating mga labi, ng ating mga bibig, gagawin ng Diyos. Kung ano ang naririnig niya sa atin araw-araw, gagawin ng Diyos. O ngayon, anong gagawin mo? Ano idideklara mo? Ako po ay more than conqueror, pinagpala, pinagaling, pinalakas. Hello, ang hinang palakpak. Tapos na eh. Ginawa eh. Hindi na nga po tayo lumaban, siya na nga po, kasi tagumpay ka na. More than conqueror. Victor mula hanggang sa dumating si Lord. Because of ignorance, dahil wala kang alam, hindi mo binabasa ang kanyang salita, hindi mo minemeditate. Kaya ano, pagising mo sa umaga, ano ba naman buhay ito, nagising pa ako. Di ba, ano bang buhay?
Makikipreach ka rin sa katabi mo. Ang demonyo daw po pumapasok sa church. Cellphone mo, alam niyo po sa amin, lalo sa worship team, kinukuha po namin lahat ng cellphone nila. Totoo. Why? Kasi, pagdating na ng Word of God, yung iba nasa likod, yung iba nasa gilid, kunyari, titingin ng, kasi yung Bible nila, sa ano po nasa cellphone po Hello? Amin magdala ka ng Bible, Pag wala ka neto, kulang ang buhay mo. Amen? Sabi nga, pag wala kang Biblia, ibenta mo ari-arian mo at bumili ng isa. Kasi nandito ang tagumpay. Nandito. Sinabi na sa'yo. Amen, nandito lahat. At kapag nangaral ang mga lingkod ng Diyos, makinig ka talaga. Kasi why? Yung salita ng Diyos na sasabihin nila galing sa Diyos. Amen. At yun ang hahawakan natin. Lalabas tayo sa pintuang yan. Buong linggo. Hallelujah. Sabi, ng salita ng Diyos, tagumpay na ako, hindi lang ngayon, kundi sa sunod pang araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, hanggang sa pagdating ni Kristo, ako ay tagumpay. Hello. Amen. It's already won. Hindi ako mangmang para hindi ko marinig at hindi ko malaman ang salita ng Diyos. Foolishness, you know the word, but you don't act or apply the word. It's ignorance. Kawalan ng kaalaman. Kaya alamin natin ang salita ng Diyos. Amen? Because Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. Kaya. Amen? Pero sabihin nga natin, mula ngayon, sige po, mula ngayon, Panginoon, amen, makikinig ako sa iyo. Makikinig ako sa mga lingkod mo na nangangaral sa akin, sapagkat yun ang kaalaman. Hello, amen. Then pangalawa, how to continue our victory? Let's walk in the leadership of the Holy Spirit of God. Huwag ikaw nasusunod. Sabi mo, hindi ako masusunod. O sige, kausapin mo na yung sarili mo, huwag yung katabi. Kasi baka sabihin ng katabi mo, ikaw nga, di sumusunod. Oo. Mapahiya pa tayo. Sarili na lang, sumunod ka. O kausapin mo yung espiritu mo, sumunod ka. Let's walk in the leadership of the Holy Spirit of God. Then, may tagumpay. Alam natin ang bunga ng Espiritu Santo ng Diyos. Pag-ibig, kagalakan, alam mo na yan. Amen? Lumakad tayo doon. Then sabi ng Galatians 5 verse 16 to 17, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature or craves. Hello? 17, the sinful nature wants to do evil. Yun. Amen? Which is just the opposite. Kabaliktaran. Amen, of what the Spirit wants, kabaliktaran. Ano to, Pastora, example. Tinitem ka magalit. Laman. Di ano ang kabaliktaran ng Espiritu? Pasensya, patawad, patient. Ay, hindi ka nakapag-patient. Kasi, sabi ng Kuya Boy, pasyente meron. Amen? Kaya nahulog sa kasalanan. Kasi sabi ng Espiritu Santo, huwag magagalit, huwag magagalit. Ikaw, hindi ka nakapagtimpi. Nagalit ka. Kung ano ng mga pinagsasabi mo, hindi pa naman natin pwedeng pigilan pag nagagalit tayo. Hindi na natin pwedeng bawiin. Hello, kaya sabi mo sa katabi mo, patience, lead, sumunod, makinig. Amen. Sinabi, offering time. Ayan yan. Pag offering time talaga, maraming kung ano nang nangyayari sa atin. Sabi ng, alam ng Espiritu ng Diyos. Pag offering time, may naihi, may nahihilo, masakit ang tiyan. Bakit ba ganon? Tika po muna, sakit ang tiyan, pumunta po muna ako sa CR. Offering time,
Tagas lumalabas yung masasamang espiritu pag opening time. Amen? Lalo na kung ganito kalaki yung kaban. Hello, ayan na binubuhat na sa gitna. Nahihilo ako, sakit na ulo ko. Hello! Sabi ng Espiritu ng Diyos, let's walk. Gusto mong tagumpay ka araw-araw? Let's walk. In the leading of the Spirit of God. Ibigay mo yung buo. Dalawa yung bulsa mo. Yung isa, barya. Yung isa, buo. Hello? Amen? Sabi ng Espiritu ng Diyos, ibigay mo yung buo. Yung kamay po pala natin may mata. Di siyempre, gumanong ka. Tama? Opening time, sabi ng Espiritu ng Diyos, give your best. Yung buo, ibigay mo. Dito 1,000. Dito piso. Kaya ka pala nahihilo. Kaya pala tayo nahihilo kasi gusto nang natin bigay piso. Ang pinapabigay ng Espiritu ng Diyos, 1,000. Hello? Sunod lang. Hindi mo pala alam, yung binigay mong 1,000, kasi alam naman ng Diyos na, yun lang ang pera mo 1,001. 1,001. Ang leading ng Espiritu ng Diyos, laging best. Hindi kanya ibibigay sa least. Sa mababa, sumunod ka. Para maging tagumpay ka. O di binigay mo. Kahit na alam mo, kakabaka-baka mamaya pag-uwi. Hello? Tayo sumunod ka. In obedience, there is blessing. Hello? No sumunod ka, pag uwi mo, meron pala nag-aantay na tao sa'yo sa bahay. Nagbigay ng 10,000. O 100% ang blessing. Totoo po. Ranas po namin Di ba mag-opening, ito lang, kasi ito tayo yung laman, kung ano lang yung gusto natin. Yun ang laman Ano lang gusto mong ibigay? Ano lang gusto mong isunod sa Diyos? Meron kang nire-reserve. Sabi mo sa katabi mo, wala nang reservation. Ay, wala nagsasalita po. Wala nang reservation. At kapag binigay mo yung best, simunod ka, there is blessing. Hindi mo habulin ng pera. Di ba meron ganyan sa Facebook? Ikaw na nga habulin ng pera. Ano lang gagawin mo? At yayakapin mo. Sabi ng Daddy Bishop, hindi natin kayang habulin ng pera. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo yan. O sino ang habulin mo? Yung pagsunod sa Espiritu ng Diyos para ikaw ay habulin ng pera! Tama ba? Naranasan po namin. Sunod lang po. Kahit na minsan masakit. Kahit minsan nasasaktan. Napapagod, nagsasawa, nang lalamig. Amen, sunod lang. Kasi nandoon ang tagumpay. Then number 3, last. Diba? Ang bilis lang talaga. At hindi ka pa makikinig. Sayang naman. Nagpamasahe pa ako from Japan. Hello. Amen. Number 3, how to continue our victory. Recognize temptation for what it is and understand there is a way to escape that God's provided. Lord, bakit ba ako tinitempt? O bakit ba ako may pagsubok? You know what is the reason. You know what is the purpose. Lord, bakit ba ako wala ngayon? Lord, bakit ba may sakit ako? Eto, ganito. Kung kailan naman naging Kristiyano ako, Panginoon? Bakit naranasan ko to? Ang hirap! There is a purpose. There is a reason. Hello? And understand there is a way to escape that God's provided. Hindi naman ikaw. Amen. Ang magliligtas kung anong meron kang pagsubok. Sino pa rin? Si Jesus pa rin. James 1:13-15. New Living Translation. And remember, when you are being tempted, do not say, ito madalas tayo, hello, JTG, God is tempting me.
Hello? Sinusubok ako ng Diyos. Sinusubok ako ng Diyos. Tigil mo na yan. Okay? God is never tempted to do wrong. And He never tempts anyone else. 14, temptation comes from our own desires. Tayo naman pala. Kaya ka pala nang lalamig. Hindi mo pwede ituro kung kanino. Sa atin pala nang galing. Tapos kumakaturo ka. O, sa kanya yung isa. Sa'yo tatlo. O, di sino? Di sa atin. Dahil sa'yo. Hindi, yung nakaturo sa'yo, dahil sa akin pala. Ganun pa man, mabuti ang Diyos. Amen. Kung may pagsubok ka, mabuti ang Diyos. Kaya nga ang Daddy Bishop, ang Mami Bishop, noon nung kabataan ako, di ko maintindihan. Nakikinig ako doon sa upuan. Ang sabi ng Daddy Bishop, welcome trials. Welcome pagsubok. Di ko maintindihan. Syempre, di ba? Hirap yun. Tama ba? Ang hirap kaya ng pagsubok. Sino nahihirapan sa pagsubok? Taas ang kamay. Ngayon, hindi ka na mahihirapan. Kasi sabi dito, tagumpay ka na, then, ang sabi ng salita ng Diyos, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng way to escape para magtagumpay ka. Hello, JTG! Amen? Kaya hindi mo nasasabing wala akong pera. Ano yung titiklara natin every morning? May pera ako. O pero pag gising mo, mahina ang katawan mo. Hindi ako mahina, malakas ako. Hello? Kung may pagsubok ka, hindi ka na maiinis sa pagsubok, hindi ka na mahihirapan, masaya ka na. Kasi alam mo, ang Diyos pa rin na magbibigay sa atin ng lakas para magtagumpay. Amen ba? Amen? Then 1 Corinthians 10 verse 13. This is God's way to escape. No test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. Yun naman pala, hindi lang ikaw eh. Amen. Ako lang. Nagkaroon ka pa ng self-pity, di ba po? Ako lang ganitong may pagsubok. Bakit sila wala? Hindi totoo yun, lahat tayo may pagsubok. Hello? Iba-iba lang tayo ng dealing. Hello? Pero mabait si Lord. Sabi doon, all you need to remember is that God will never let you down. Isang malakas sa palakpak. Kahit na walang pumapansin sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, may Diyos na papansin at magmamahal sa'yo. Kahit walang nag-a-appreciate sa ginawa mo, may Diyos na mag-a-appreciate sa'yo. Woo! Amen. Para hindi ka malungkot. Para pagpasok mo dyan, every Sunday, every midweek service, masaya ka. Aawit ka pa. Sumisipol ka pa. Hindi magagulat sa, ano kaya meron sa kanya? Pero may pagsubok ka. Ay, hindi halata. Kasi alam mo, tagumpay ka na. At sinabi ng Diyos, God will never let you down. He'll never let you be pushed past your limit. O, yun naman pala. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya. Hello, hindi beyond sa ating mga limitasyon. Siya pa rin na magbibigay sa atin ng lakas. He always be there. Sabi mo nga, He always be there. Hindi natatapos doon. He always be there to help you come through it. Rain came, rain down, wind blew. Tama ba? But my house, my faith is built on Jesus Christ. Every victory comes from the Lord. Every victory comes from the Lord. Kaya magsaya ka. I-congratulate mo nga yung katabi mo, kamayan mo. Tagumpay na tayo. Sige, parang nangangandidato ka lang. Tapos di ba po? Tagumpay na tayo. Nung botohan, wala kang tigil na kumakamay. Hello? O, di ganyan ang gawin mo. Amen, tagumpay na tayo. Amen ba? Amen. And James 4 verse 7. So humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Alam na natin to. Amen. Then last, keep the right focus.
Kanino ang tingin? Kay Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Huwag kang titingin sa sitwasyon mo. Madadapa ka. Huwag ka rin titingin kay sister. Huwag kang titingin kay brother. Huwag kang titingin sa kanino man. Madadapat matitisod ka. Sino pa ang titingnan natin? Walang iba kundi si Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Keep the right focus in life. Ang buhay po continuous. Ang buhay po natin patuloy.